Samantala mga kapuso, ngayon pong Martes Santo, itutuloy po natin ang ating Semana Santa Special, mga kwento ng Himala. Sa Laguna, pinaniniwalaang nakapagpapagaling ng mga may karamdaman ang imahe ng Senyor Santo Sepulcro o mas kilala sa mga deboto sa tawag na Lelong. Narito po ang mga kwento ng Himala ni Lelong. Doon ko nakita na siya ay nakamulat. Ako'y masyadong ninervyos noon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Ako'y napaiyak. Kasi first time ko nakita si Lelong na nakamulat. Sa mga Katoliko, bahagi na ng ating pananampalataya ang pagdarasal sa mga santo. Pero ano ang gagawin mo kapag ang santo na iyong pinagdadasalan, biglang dumilat ang mga mata? Sa Santa Cruz, Laguna, maraming deboto ang imahe ni Jesus sa libingan o Senyor Santo Sepulcro. Kilala ito sa tawag na Lelong. Ayon sa kwento, noong 2018, isang deboto ang humiram sa imahe ni Lelong para sa kanilang padasal sa bahay. Noong una raw, wala namang kakaibang nangyari. Nagulat na lamang sila na ang mga mata ni Lelong nakadilat na. Ang nasaksihan ko na himala ng Lelong ay ang pagdilat niya. Yon ay isang araw na pabasa sa isang chapel dito sa Santa Cruz. Hindi naman ako napunta doon, pero bakit naisipan kong pumunta? Nagdasal muna ako doon, and then kasi kami humahalik sa paanan. So, pumunta ako doon at humalik sa paanan ng Lelong. Doon ko nakita na siya ay nakamulat. Ako'y masyadong ninervyos noon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko, tapos biglang nag-init, kaya ako'y napaiyak. Kasi first time ko nakita si Lelong na nakamulat. Hindi ko nakitang nagmulat, pero mulat. Tinignan ko ang mga ilaw, wala namang nakatapat na ilaw. Tinawag ko yung isa naming kasamahan. Sabi ko, halika. Sabi ko, ganon. Tingnan niyo ang Lelong. Sabi ko, ganon. Ayun, lumapit siya. Sabi, aba, ang Lelong, mulat. Tapos ayun, tinawag na niya yung mga maraming nagbabasa tsaka mga tao. Ayun, lahat yun, nagpuntahan doon. Ay, sabi, ang Lelong, mulat. Ganon ang sinasabi nila. Nakita ko yung pagmulat ng Lelong, dalawang mata talaga na mulat niya. Dasal kami doon, iyak ako doon talaga sa paanan ng Lelong nung nagmulat siya. Bago pa ang sinasabing pagdilat daw ng mga mata ni Lelong, matagal nang pinaniniwalaang milagroso ang imahe na ito. Una na riyan ay noong 1934, kung saan natagpuan daw si Lelong sa isang sagingan. So doon ay merong pagkabakas ng kanyang paa para paalaala sa atin na yun ay isang sa tingnan na sundan ang bakas ng ating Panginoon. Sa kaparehong taon noong nakita sa puno ng saging si Lelong, nakita rin daw ito malapit sa isang balon. Taong 1954, si Lelong nakita naman daw di umano na nakatayo sa loob ng simbahan. Ang pangyayari, nakunan pa ng litrato. Meron pang ang pagkakataon na pinaimbestigahan ng National Bureau of Investigation, yung NBI, yung imahe dahil nga po ay tumatayo, baka nilagyan nga na kagamitan para sa tumayo o kumilos, pero hindi talaga. So nakita yon at dumating pa nga dito yung dating obispo maximo ng simbahan, si Isabelo de los Reyes, nung panahon yung 1954. So yun yung pagtayo ng imahe ng Senyor Santo Sepulcro. Si Lelong ilang beses na rin daw nakapagpagaling ng may sakit. Tulad ni Remedios Broas na inindang sakit na type 2 diabetes. Nag-50-50 po ako at 7 days po ako sa ICU. Doon po ako una nakaranas na naghimala ang Lelong. Kasi tuwing ako po ay magkakasakit, sila po ang tinatawagan ko. Sa loob po ng ICU, may naramdaman po ako na aking bisita na hindi ko po kilala. Isa pong magandang lalaki. At nang tanungin ko po yung aking anak, ang sabi po niya sa akin, wala pong dumadating na bisita maliban sa akin.
Agad kong kinapitan yung aking eskapularyo na nasa ilalim ng higaan at napag-alaman ko na ito ay ang lelong dahil humalimbuyak ang kanyang pabango na tea rose. Every time na ako magkakaroon ng problema, umiiyak po ako sa kanya sa pagdadasal at sinasabi ko, Lelong, ang dami na naman pong balakid sa buhay ko. Tulungan mo po ito, makayanan ko. At sa pangyayari pong ito, hindi ko po akalain na makakasalba pa ako kasi sinabihan na po ng doktor ang aking mga anak na 50-50 po ang chances. Kasi wala na po daw akong makitang pagbabago. Hanggang sa, nung makita ko pa nga po yung liwanag na yun, nabuhayan po ako ng loob at talagang hindi po nila ako pinabayaan. Dahil doon sa mga milagrong pinakita ng Senyor Santo Sepulcro, yung kaniyang pagtayo, nakita sa puno ng saging, lahat ng yon ay bahagi ng isang revelasyon ng kanyang pagpapakita sa sangkatauhan. Para sa atin, ang gano'n namang experience sa simbahan, ang miracle ay isang faith-driven experience. Personal siya na kung sila yung nagpapatutuo sa kanilang sarili kung anong kanilang naranasan tungkol sa ating Panginoon Jesucristo sa magitan ng Senyor Santo Sepulcro o ng Lilong. Tunay man o hindi ang milagro ni Lelong, naway kagaya ng pagdilat ng kanya raw mga mata, ay mamulat din tayo na sa pananampalataya nagmumula ang tunay na himala. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,